mainit na balita ngayong tanghali. Cedric Lee, Denise Cornejo at dalawang iba pa pinatawa ng habang buhay na pagkakakulong matapos mahatulang guilty sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ng TV host na si Bong Navarro. Heat index sa Camarines Sur, posibleng pumalo sa 48 degrees ngayong araw. 39 na mga lugar sa bansa makararanas ng danger level ng heat index. Energy Regulatory Commission pansamantalang sinuspinde ang bentahan ng kuryente sa spot market. Luzon Grid muling isa sa ilalim sa yellow alert ngayong araw. (7 a.m. to 4 p.m. na adjusted working hours sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila ipinatutupad na. Mga motorista sa EDSA Kamuning southbound na ipit sa mabigat na daloy ng trapiko kaninang umaga dahil sa partial closure ng flyover. At Miss Universe 2023, Shanice Palacios dumating na sa Pilipinas para sa kanyang ongoing Asia Tour. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 2, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Posibleng pumalo sa 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index ngayong araw. Base sa forecast ng Pag-asa, maaaring makaranas ng 48 degrees Celsius na heat index ngayon ang bayan ng Pili sa Camarines Sur, 47 degrees sa Dagupan City, Pangasinan, 46 degrees sa Tacloban City, 45 degrees sa Lawag, Ilocos Norte, habang 44 degrees naman sa Bacnotan, La Union, Bayumbong, Nueva Vizcaya, Subic Bay, Olongapo, Puerto Princesa at Aborlan sa Palawan. Gayon din sa Rojas City, Iloilo City at Dumangas maging sa Catarman, Northern Samar. Samantala, 43 degrees Celsius naman na heat index ang posibleng maranasan ngayon sa Naiya, Pasay City, Apari, Cagayan, Iba, Zambales, Kasiguran, Aurora, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Legazpi City, Albay, Virac, Catanduanes at La Carlota, Negros Occidental. Habang 42 degrees naman sa Science Garden sa Quezon City, Sinait, Ilocos Sur, Batac, Ilocos Norte, Etchague, Isabela, Clark, Pampanga, Muñoz, Nueva Ecija, Baler, Aurora, Sangli Point, Cavite, Tanawan, Batangas, Infanta, Quezon, Alabat, Quezon, Calapan, Oriental, Mindoro, Masbate City, Mambusaw, Capiz, Catbalogan, Samar, Zamboanga City at Dipolog, Zamboanga del Norte. Sa kabuuan, aabot sa 39 na mga lugar sa bansa ang makararanas ng danger level ng heat index ngayong araw. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na posibleng tumindi pa ang mararanasang mainit na temperatura sa bansa hanggang sa kalagitnaan ng Mayo. Umakyat na sa 5.9 billion pesos ang pinsala sa agrikultura ng nararanasang El Nino phenomenon sa Pilipinas. Pinakamalaki dito ang rice sector na umabot na sa may 3.1 billion pesos worth of losses. Samantala, inanunsyo kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makatatanggap ng financial assistance ang mga nasiraan ng pananim at kabuhayan dahil sa tagtuyot. Ayon sa Pangulo, bukod pa ito sa mga kasalukuyang programa ng pamahalaan. Prioridad na agad mabigyan ito ang mga nasa Mindanao region. Muling makakaranas ng manipis na supply ng kuryente ang Luzon Grid ngayong araw. Batay sa advisory na inilabas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, iiral ang yellow alert mamayang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Nasa 15,115 megawatts ang available capacity sa ngayon habang nasa 13,818 megawatts naman ang peak demand. Sa ngayon, may 4 na planta ang nagpatupad ng shutdown habang may isa ang gumagawa sa mas mababang capacity.
Pansamantalang sinuspindi ng Energy Regulatory Commission o ERC ang bentahan ng kuryente sa spot market tuwing may red alert notice mula sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sa komemorasyon ng 122nd Labor Day sa Malacanang Palace kahapon, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kilos na ginawa ng ERC upang pigilan ang pag-akyat ng presyo ng kuryente. Kumilos na ang Energy Regulatory Commission o ERC upang pansamantalang isuspindi ang operasyon ng tinatawag na Wholesale Electricity Spot Market o WESM kapag may diniklarang red alert ang System Operator o NGCP. Ito ay naglalayon na pigilan ang pagtaas ng presyo ng kuryente sa gitna ng kalamidad na dulot ng El Niño. Ang Wholesale Electricity Spot Market o WESM ay centralized venue para sa mga buyer at seller ng kuryente kung saan ang presyo nito ay natutukoy batay sa demand at supply. Sinimula na ngayong araw ng ilang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang pagpapatupad ng adjustment sa working hours sa mga LGU office. Mula sa dating 8 a.m. hanggang 5 p.m. na office hours, ginawa na itong 7 a.m. hanggang 4 p.m. Layo ng hakbang na ibsan ang matinding traffic na nararanasan sa Metro Manila. Mula sa Caloocan City may report si Jed Neresina live. Jed, ano-anong mga LGU dito sa Metro Manila ang nagpatupad ng adjustment sa kanilang working hours? Isa nga dyan ang lungsod ng Maynila kung saan ang mga tanggapan ng lokal na pamahalaan ng Maynila ay mag-oobserba ng alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon na schedule kasama ang Manila Health Department. Dito naman sa Caloocan City, lahat ng empleyado ng pamahalaang lungsod ay alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang schedule. Maliban nga lang sa Business Permit and Licensing Office, City Treasury Department, City Assessment Department at Public Information Office. Samantala, nananatiling 24/7 pa rin ang schedule ng ilang tanggapan o opisina dito sa Caloocan City. Sa Navotas City at Taguig City ay lahat ng tanggapan ng pamahalaang lungsod ay 7 a.m. hanggang 4 p.m. lang din ng hapon ang kanilang pasok. Sa Quezon City ay ganun din, ngunit may ibang mga opisina na mag-e-extend hanggang alas 5 ng hapon. Ang mga nasa frontline offices naman ng Pasay City ELA ay hanggang alas 5 ng hapon hanggang Hunyo 30, 2024. Ngunit simula ngayong araw ELA ay 7 to 4 na rin ang pasok ng kanilang mga tanggapan. Habang sa Pasig City, 90% naman ng kanilang mga empleyado ay papasok mula 7 a.m. hanggang 4 p.m. habang ang 10% ay papasok sa trabaho mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Ito ay upang hindi matigil ang serbisyo sa publiko dito sa Pasig City. Matatandaang ang pagsisikip ng trapiko sa Metro Manila ang pangunahing dahilan nga ng resolusyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kung saan natuklasan nila sa pag-aaral na potensyal na magiging epektibo ang pagpapatupad ng isang standardized working schedule para sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila, particular na tuwing peak hours, upang makabawas nga dito sa traffic congestion. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Jed Neresina. Ipinresintaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon sa selebrasyon ng Labor Day ang mga proyekto at programa na mapakikinabangan ng mga manggagawa, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging ng mga overseas Filipino worker. Bilang pagkilala ito ng Pangulo sa sakripisyo at ambag ng mga manggagawang Pinoy. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribohok.
Kinikilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hindi matatawarang ambag ng manggagawang Pilipino hindi lang sa pagsusumikap na maitaguyod ang kanilang pamilya kundi pati na para sa paglago ng ekonomiya. Kaya naman nais ng Pangulo na muling mapag-aralan ang arawang sahod ng mga minimum wage earners. Ayon sa Pangulo, batid niya na may pangangailangan na alamin kung akma pa rin ba ito sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo na nakakaapekto na sa sektor ng paggawa. As President, I call on the regional tripartite wage and productivity boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions, with due consideration to the impact of inflation, amongst others, within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. Sa kasalukuyan, aabot sa 610 pesos ang daily minimum wage sa National Capital Region, pinakamataas sa buong bansa. Hiniling rin ni Pangulong Marcos sa National Wages and Productivity Commission na suriing mabuti ang kanilang patakaran ukol sa wage review. Inanunsyo rin ng Pangulo ang pagbibigay ng financial assistance ng pamahalaan sa mga manggagawa sa sektor ng agrikultura na lubang naapektuhan ng matinding tagtuyot, lalo na sa Mindanao region. Sa mga susunod na araw, ay magpapaabot tayo ng tulong pinansyal sa mga lubhang naapektuhan ng El Nino sa buong bansa. Yung mga nasiraan, mga pananim at kabuhayan dahil sa tagtuyot. Nanawagan naman si Pangulong Marcos sa Kongreso na ipasa ang mga panukalang batas na lilikha ng trabaho. I call on Congress to pass laws that will support the attainment of our jobs creation agenda, including the Enterprise-Based Education and Training Program Law, the Revised Apprenticeship Program Act, and the Create More Law, or the Law on Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy. Inatasan naman ni Pangulong Marcos ang Department of Migrant Workers at DOLE na palakasin ng programa sa pagbibigay proteksyon sa mga Overseas Filipino Worker o OFW. Inanunsyo rin sa Malacanang ang pagtatayo ng Workers Rehabilitation Center Complex. Ang kauna-unahang 50 hectares rehab center ay itatayo sa Barangay Cuyambay sa Tanay Rizal para sa komprehensibong disability management at treatment at return to work programs. Ang pasilidad ay mayroong mga serbisyo tulad ng medical rehabilitation, physiotherapy, prosthetic at orthotic, neurorobotics at cybernetics, vocational rehabilitation, reskilling, upskilling at livelihood. Ayon kay PBBM, ang mga hakbang na ito ng administrasyon ay bilang pagkilala sa sakripisyo at ambag ng mga Pilipinong manggagawa. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kasabay ng araw ng paggawa kahapon, siniguro ang Department of Migrant Workers ang pagkakaroon ng mga lehitimong recruitment at mabawasan ang mga naloloko ng mga illegal recruiter. Ang detalye sa ulat ni Jed Naresina. Legal na proseso sa pagtatrabaho. Ito ang ibinida ng Department of Migrant Workers o DMW sa isinagawang Overseas Mega Job Fair kahapon. Ipaniliwanag ni DMW Secretary Hunt Leo Cacdag na ang ganitong mga aktibidad ay para maipakita sa mga Pilipinong nagnanais magtrabaho sa ibang bansa kung ano ang tamang prosesong daraanan sa pag-apply ng trabaho. Mga katulad na effort ng ganito, yung job fair, nalalaman ng taong bayan kung ano ang lehitimong paraan ng paghahanap ng trabaho. Dagdag niya, nakatulong ang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DMW sa pagsigurong ligtas ang papasukan ng ating mga kababayan. Our job in government is to make sure that the process of recruitment is legal, safe, ethical, that the standards comply with origin and host countries, Philippine and host country standards. Nakahanda rin niya ang pagtulong hindi lang sa ating overseas Filipino workers, kundi maging sa kanilang mga kapamilya. Kasabay ng OFW Job Fair ang pagpirma ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng DMW at Robinsons Land Corporation, kung saan sinabi ni Secretary Cacdag ay inaasahang magkakaroon pa ng mga susunod na job fairs sa lugar, maging ang planong OFW Assistance Facility dahil aniya maraming posibleng naghahanap ng trabaho
o kaya naman mga OFW o kanilang mga kamag-anak na nangangailangan ng tulong mula sa ahensya. Job fair at saka yung potential na yung OFW assistance facility nila, nandun din tayo in case may kailangan ng tulong. And then of course, yung mga posibleng mga signages or messaging natin in terms of paano makaiwas sa illegal recruitment, etc. At referral sa DMW office just across the street kung kailangan ng tulong. Pangako ng DMW na hindi ito ang huling pagkakataon na magkakaroon sila ng overseas job fair. Anila mas paigtingin pa ang ganitong mga aktibidad para mabawasan na rin ang mga nalolokong mga kababayan nating naghahanap ng trabaho. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bahagyang tumaas ang hunger rate sa Pilipinas sa unang quarter ng taong 2024 kumpara noong ika-4 na quarter ng 2023. Ayon sa Social Weather Station o SWS, 14.2% o katumbas ng 3.95 million na pamilyang Pilipino ang nakararanas ng involuntary hunger sa bansa. Ibig sabihin, maaring walang pambili o kaya ay may pambili ngunit walang mapagbilhan ng pagkain. Mas mataas ito ng halos 2% noong 2023 na nasa 12.6%. Sa inilabas na datos ng SWS, 12.2% naman ang nakararanas ng moderate hunger. Bahagyang mas mataas ito ng halos 1% kumpara noong 2023 na nasa 11.2% lamang. Habang 2% naman ang nakararanas ng severe hunger. Ito ay may mataas ng o mas mataas ng 0.6% kumpara noong ika-4 na quarter ng 2023 na nasa 1.4%. Isinagawa ang survey mula March 21 hanggang 25 ng taong kasalukuyan. Naipit sa mabigat na daloy ng trapiko ang mga motorista sa southbound ng EDSA Kamuning Flyover kaninang umaga. Kasunod ito ng partial closure ng EDSA Kamuning Flyover southbound para sa gagawing pagkukumpuni. Mula sa Quezon City, alamin natin ang latest kay Rosalie Coz live. Rosalie, ilang buwan bang tatagal ang pagkukumpuni sa southbound ng EDSA Kamuning Flyover? Ela, 5 buwang tatagal ang pagkukumpuni sa southbound ng EDSA Kamuning Flyover dahil sa mga bitak at upang mapatatag na rin ang tulay laban sa mga kalamidad gaya ng lindol. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, kahapon May 1, ipinatupad ang partial closure ng southbound ng EDSA Kamuning Flyover at tanging EDSA Carousel, ang mga bus lang ng EDSA Carousel ang nakakadaan dito. At dahilan dyan, nagdulot nga ito ng mabigat na daloy ng trapiko lalo na kaninang rush hour. Ikalawang araw na ito ng pagsasara ng flyover kaya naipit sa mabigat na daloy ng trapiko ang mga motorista sa EDSA Kamuning southbound area. Kaya naman nagsiksikan ang mga motorista sa service road. Malaking abala. Malulate po sa Agaan ko na lang siguro pumasok. Nakakaisat kalahati na ako kasi matraffic Ito lang route ako, EDSA tapos Ortigas na. Hindi ko po alam, ngayon ko lang po nalaman na gagawin pala to. Iibahin ko na po yung ruta ko. Pagod lang, pagod. Dideliver lang po. At upang maibsan ang daloy ng trapiko, pinadadaan na sa alternatibong ruta ang mga motorista. Ayon din sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, hindi muna padadaanin sa EDSA Kamuning Southbound Service Road ang motorcycle riders. Sa pagtaya ng MMDA, 23,000 motorcycle riders ang dumadaan dito araw-araw. 24,000 naman ang four-wheel vehicles. Yung pong mga motor, hindi na po padadaanin dito sa service road dahil talaga pong masikip. Mas maganda po at safe sa kanila na lahat po na nagmumotor ay kakanan na at magte-take ng mga alternative routes.
Ayon sa MMDA, may 6 na alternatibong ruta na maaaring daanan ng mga motorista. Mula southbound ang EDSA Quezon Avenue, kumanan sa Panay Avenue, kumaliwa sa Sergeant Esguerra Avenue, then kumaliwa sa Timog Avenue at kumanan sa EDSA Service Road. Maaari ring kumanan sa Mother Ignacia Avenue at kumaliwa sa Sergeant Esguerra Avenue. Pwede ring kumanan sa Panay o Mother Ignacia Avenue. Pagkatapos ay kumaliwa sa Sergeant Esguerra Avenue, dumiretso sa 11th Jamboree at kumaliwa sa Kamuning Road. Mula Kamuning Road, magtungo sa EDSA Service Road. Isa pang opsyon mula EDSA Quezon Avenue southbound, kumanan sa Eugenio Lopez Jr. Drive o kaya ay sa Scath Borromeo Street at kumaliwa sa Sergeant Esguerra Avenue. Kumaliwa sa Timog Avenue at saka kumanan sa EDSA Service Road. O kaya naman mula Eugenio Lopez Jr. Drive o Scout Borromeo Street, kumaliwa sa Summer Avenue tsaka kumaliwa sa Timog Avenue at kumanan sa EDSA Service Road. Pwede rin naman kumanan sa Eugenio Lopez Jr. Drive o Scout Borromeo Street at kumaliwa sa Sergeant Esguerra Avenue. Dumiretso sa 11th Jamboree at kumaliwa sa Kamuning Road patungong EDSA Service Road. Samantala, 24 na oras araw-araw ang gagawing pagkukumpuni sa EDSA Kamuning Flyover southbound. Ang kailangan po kasi dito, manual po ang gagawin natin pag-demolish doon sa ating slab. Mas makaka-traffic po lalo na at pinadadaanan natin na hindi naman po tayo full closure, bali partial closure lang po. At kapag po kasi heavy equipment yung gagamitin natin ay medyo makaka-apekto rin po sa ating ginagawa. Isa ang EDSA Kamuning Flyover southbound sa 14 na tulay na kinakailangang sumailalim sa pagkukumpuni. Tutulong naman ang mga kawani ng lokal na pamahalaan sa pagmamando sa daloy ng trapiko sa mga alternatibong ruta. O Ella, kanina binanggit din ni MMDA Acting Chairperson Attorney Artes na pinag-aaralan din nila na pagsapit ng alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi, kung may mga dadaan pa na EDSA carousel bus dito sa southbound ng Kamuning Flyover, ay maaaring sa service road na lang nila padaanin ng mga ito upang hindi rin makapigil sa tuloy-tuloy na paggawa ng southbound ng tulay. Sa kasalukuyan naman, hinggil dito sa daloy ng trapiko, nagsisimula yung build-up ng traffic dyan sa tapat ng EDSA Corner, Eugenio Lopez Drive hanggang doon sa may Kamuning Road southbound. At mapapansin din natin sa kasalukuyan dahil kaninang umaga ay hinikayat nga ng MMDA na lahat ng mga motorcycle riders dapat kumanan na dun sa mga alternatibong ruta katulad ng Panay Avenue, Mother Ignacia Avenue at dyan sa Scout Borromeo. Pero mapapansin natin dito, may mga motorcycle riders na rin na nakakadaan dito sa tapat ng Kamuning. At yan ang latest dito. Balik sa inyo dyan sa studio, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nakasisira sa regional peace at stability ang paulit-ulit na harassment ng China sa Philippine vessels sa West Philippine Sea, batay sa Estados Unidos. Ginawa ng Amerika ang pahayag kasunod ng paggamit ng water cannons ng China Coast Guard vessels sa Philippine civilians vessels na patungo sa Scarborough Shoal na kilala rin sa tawag na Bajo de Masinloc o Panatag Shoal araw ng Martes, April 30. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Kinundena ng Estados Unidos ang panibagong harassment ng Chinese Coast Guard sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng paggamit ng water cannons ng China Coast Guard vessels sa Philippine civilian vessels na patungo sa Scarborough Shoal na kilala rin sa tawag na Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. Batay kay U.S. Department of State Principal Spokesperson Vedant Patel, nakasisira sa regional peace at stability ang paulit-ulit na agresyon ng China. Bukod dito, naisa sa panganib din ng kabuhayan at naaabuso ang karapatan ng mga mangisdang Pilipino dahil sa mga partikular na hakbang ng China gaya ng paglalagay ng barriers. So the repeated harassment of Philippine vessels near Scarborough Reef is detrimental to regional peace and stability. And our belief is that the Chinese Coast Guard installation of these barriers also endangers Philippine fisher folks' livelihoods and prevents them from exercising their legal rights to fish in those waters.
Apela nito sa Beijing, igalang ang navigational rights at freedom sa lahat ng estado na nakasaad sa international law. Muli rin itong iginiita ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea na nakasaad sa 2016 arbitral ruling. These are rights that were set out in 2016 in a final and legally binding judgment in the Philippines-China arbitration brought to the 1982 Law of the Sea Convention. Dagdag pa nito, ito rin ang isinulong ni U.S. Secretary of State Antony Blinken sa kanyang muling pagbiyahe sa China kamakailan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng Philippine Coast Guard o PCG na ang bago sa huling water cannon assault ng Chinese Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas sa Panatag Shoal noong isang araw na ito ay fatal o nakamamatay. Narito ang report ni Dante Amento. Hindi maituturing na armed attack. Ito ang sinabi ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kaugnay sa pinakahuling water cannon assault ng Chinese Coast Guard sa Panatag Shoal. Halos kapareho lang ito sa mga nakaraang harassment na ginawa ng China sa mga barko ng Pilipinas na gumamit ng water cannon. Para sa atin, this is still not an armed attack because this remains to be the same. Ngunit ang pinag-iba ng anya nito ay mas malakas ang pressure o buga ng tubig ng water cannon. Kung tatamaan nito ang tao ay maaaring ikamatay. Ano bang bago? Water cannon. Water cannon pa rin naman ang ginagamit ng China. The only difference perhaps they are increasing the PSI, the pressure of the water. Sa katunayan, nasira ang bakal na railing at canopy ng PCG vessel at communication antenna ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. If we're going to look at how it bended the railing of the Philippine Coast Guard vessel because of the water cannon, obviously that would be very fatal. Samantala, pag-aaralan namang mabuti ng pamahalaan ang susunod na gagawing hakbang kasunod ng agresyon ng China. Pero nilinaw ni Tariela na mananatiling professional ang Pilipinas at hindi magiging pasimuno na lalong lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng resupply mission ng Philippine Army para sa mga tropang naka-assign sa Panatag Shoal sa panahon ng multilateral maritime exercise ng Pilipinas, Estados Unidos at France. 2 beses nagkaroon ng airdrop resupply drills gamit ang kanilang light transport aircraft na NC-2121 noong April 27 bilang bahagi ng Balikatan exercise. Ayon kay Balikatan 2024 Executive Agent Colonel Michael Logico, nakakita sila ng oportunidad na makapagsagawa ng resupply exercises habang nagpapatuloy ang group sale. Nagpatupad ng reshuffle ang pambansang pulisya sa ilang matataas na opisyal ng PNP. Kabilang sa pinalitan ay ang Director ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Mula sa Camp Crame, ang detalye hatid ni Leia Ilagan live. Leia, sino-sino ang mga inilipat ng pwesto at sino ang bagong Director ng CIDG? Magandang tanghali sa iyo, Ella. 3 mataas na opisyal ang inilipat ng pwesto kabilang ang Director ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Si Police Major General Romeo Karamat Jr. na dating Direktor ng CIDG ay inilipat sa Area Police Command, Northern Luzon, kung saan maaari siyang ma-promote bilang 3-star General. Pinalitan naman siya sa pwesto ni Major General Leo Francisco mula naman sa Directorate for Investigation and Detective Management o DIDM. Si Police Brigadier General Matthew Bakay naman mula sa pwesto bilang Deputy Director ng Directorate for Personnel and Records Management o DPM ay inilatag sa DIDM kung saan maaari din siyang ma-promote bilang 2-star General. Ang naturang reshuffle, Ella, ay ipatid ngayong araw, May 2. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan.
Guilty sa kasong serious illegal detention for ransom ang negosyanteng si Cedric Lee at modelong si Denise Cornejo na isinampa ng aktor na si Vong Navarro. Base sa desisyon ng Taguig Regional Court Branch 153, napatunayan nagkasala sina Lee, Cornejo at sina Ferdinand Guerrero at Simeon Raz at hinatulan ng korte ng parusang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo. Pinagbabayad din ng bawat isa sa mga ito ng kabuoang 300,000 pesos kay Navarro. Agad namang kinansila ng korte ang bail bond ng mga akusado. Naghahanda na ang Partido Federal ng Pilipinas, ang political party ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2025 midterm elections. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., may negosasyon nang nangyayari sa malalaking partido para sa magaganap na alyansa o koalisyon sa darating na eleksyon. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Posibleng magkaroon ng alyansa o koalisyon ng political party ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa apat na malalaking national party. Ito ay bilang paghahanda sa 2025 midterm elections. Ito ang inihayag ng Pangulo sa oath-taking ng 33 bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP kagabi sa Maynila. We have organized a steering committee. We will then go and make our alliances with the different parties. Of course, nandyan ng lakas, NPC, NP, NUP, lalong-lalo sa House. Ayon sa Pangulo, interesado naman ang ibang partido na makipag-usap ukol dito. I have spoken to the leaders of the other parties. And as far as I can tell, mukha naman, willing naman lahat ng tao na makipag-usap and find a way. Ayon naman sa PFP National President South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo, may 3 national political parties na ang maaaring makaalyansa at makasama sa koalisyon sa darating na eleksyon. Meron na rin niluluto na agreement between other national party. Meron sa ngayon hanggat hindi pa nagkakaroon ng tugma or hindi pa nagkakaayos at wala pang nakaschedule na pirmahan ng coalition and alliances ay mahirap pa munang sabihin sa ngayon. Pero meron na tayong 3 national party na tinitingnan. Sa ngayon, wala pang official senatorial slate ang partido ni PBBM. Ayon kay Governor Tamayo, posibleng sa Setyembre o Oktubre ay i-anunsyo na nila ang ipambabato ng administration party sa 2025 polls. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Napabayaang bonfire ang tinitingnang sanhi ng sunog na sumiklab sa 2 burol ng Chocolate Hills noong Martes. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP Carmen Bohol, naging mano-mano ang pag-apula sa apoy dahil hindi umabot ng fire hose sa lugar. So hindi na pull out yung team kung hindi talaga namatay yung apoy. Kasi yung ginawa namin kasi is mano-mano na lang kasi hindi napapasok ng fire truck. Idineklarang fire out ang sunog alas 10:30 ng gabi. Wala namang naiulat na nasaktan o napinsalang mga pananim at mga hayop. Patuloy naman ang investigasyon sa totoong sanhi ng sunog sa 2 burol sa pamosong tourist destination sa bansa. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang Dingas, Ilocos Norte dahil sa tindi ng pinsala ng El Niño phenomenon. Ilang barangay na sa naturang bayan ang nakararanas na ng kakulangan sa tubig sa nakalipas na 3 linggo dahil sa pagkatuyo ng pinagkukunan ng supply. Ayon sa Dingas Municipal Council, 30% ng kanilang calamity fund ay gagamitin sa rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Samantala, ikinokonsidera naman ng bayan ng Solsona na una na ring nagdeklara ng state of calamity na magsasagawa ng cloud seeding para solusyonan ang nararanasang tagtuyot. Nasa 36 na tao na ang nasawi matapos na gumuho ang bahagi ng isang highway sa Guangdong Province sa China, araw ng Miyerkules, May 1.
Bunsod ang highway collapse ng tuloy-tuloy at matinding buhos ng ulan sa mga nakalipas na linggo. Binaha at nagkaroon din ng pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng probinsya. Mahigit kalahating dosenang paliparan ang napilitang magsara dahil sa pag-aalburuto ng bulkan sa Indonesia. Abot ang ibinugang abo ng bulkan sa Malaysia batay sa mga opisyal. Nagkumahog naman ang mga otoridad na ilikas ang libu-libong residente dahil sa pinangangambahang tsunami. 3 beses na sumabog ang Mount Ruang araw ng Martes, April 30. Tinuligsa ni California Government Gavin Newsom ang anyay delayed na pagtugon ng pulisya sa kaguluhan sa campus ng University of California, Los Angeles sa Estados Unidos. Anya, hindi katanggap-tanggap at kinakailangan ng paliwanag sa limitado at naantalang intervention. Tila naging mabagal ang pagtugon ng pulisya sa marahas na pag-atake ng isang masked pro-Israeli group sa isang pro-Palestinian student camp. Ilang oras ito matapos na arestuhin ng New York City Police ang nasa 300 protestors. Ilang araw nang matindi ang tensyon sa US college campuses bunsod ng mga kilos protesta laban sa Israel-Gaza war. Dumating na sa Pilipinas kahapon si Miss Universe 2023 Shanice Palacios para sa kanyang ongoing Asia Tour. Sa mga larawang ibinahagi ng Manila International Airport Authority, makikita ang very pretty at very stunning na si Shanice suot ang kanyang pink dress. Mainit na sinalubong ng kanyang mga taga-suporta ang reigning Miss Universe paglapag pa lamang nito sa airport kahapon. Mananatili siya sa bansa hanggang sa May 6. Si Shanice Palacios ang kauna-unahang Miss Nicaraguan na kinoronohan bilang Miss Universe. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 119, 162 na nagsasabi, "Awitin ng aking dila ang iyong salita, sapagkat lahat ng mga utos mo ay katwiran." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.